Godwin Tatlong Hari, ang ating kura paroko, mga kapatid na pari at diakono, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento na tayo, sa mismong bungad ng Pasko. Hindi na lamang tayo naghihintay, tayo ay nakatayo na sa harap ng isang pasya. Tatanggapin ba natin si Jesus sa ating buhay? Hindi ba tayo sa mga kahinatnan, handa ba tayo sa mga kahinatnan at sa pananagutang kaakibat ng pagtanggap na ito? Sa unang pagbasa, nagsalita ang propetang si Isaías kay Haring Ahaz sa gitna ng matinding takot at panganib. Isang makapangyarihang alyansa ng mga kaaway ang nagbabantang lusubin ang Huda at pabagsakin ang hari. Balisa ang buong bayan at napapagitnaan si Ahaz ng matinding pagpili. Ipaglaban ba niya ang kalayaan ng kanyang bayan o iligtas ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng pakikipagkompromiso sa kaaway? Sa sandaling ito ng krisis, isinugo ng Diyos si Isaías upang palakasin ang loob ni Ahaz at anyayahan itong humingi ng tanda bilang patunay na ang Panginoon ay suma sa kanya. Ngunit tumanggi si Ahaz. Tila makadiyos siya sa panlabas, ngunit sa kaibuturan ng puso ay ayaw talagang maniwala sa Diyos. Matagal na niyang napagpasyahang umasa sa kapangyarihan ng tao. Duwag si Haring Ahaz. Wala siyang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Marami rin sa atin ang katulad ni Ahaz. Mas kampante tayo sa kontrol kaysa sa pagtitiwala sa Diyos. Sa Ebanghelyo naman, kabaligtaran ang ipinakita ni San Jose. Siya man ay dumaraan sa isang sandali ng krisis at kawalang katiyakan. Natuklasan niyang si Maria, ang kanyang mapapangasawa, ay nagdadalang tao at alam niyang ang bata ay hindi kanya. Sa kanyang kultura at panahon, ang ganitong kalagayan ay maaaring magdala ng kahihiyan, iskandalo at mabibigat na parusa. Kaya't hinarap ni Jose ang pagkalito, takot at kawalan ng kapangyarihan at kontrol sa kanyang sitwasyon. Ngunit, hindi tulad ni Haring Ahaz, hindi tumalikod si Jose, ni hindi siya tumangging managot. Hindi siya umasa sa mga planong pantao o tumakas sa kanyang pananagutan. Sa halip, nakinig siya sa sugo ng Diyos sa panaginip. Nang sabihin ng anghel, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa, tumugon si Jose sa pamamagitan ng pagsunod. Tinanggap niya ang tila imposible at nagtiwala sa plano ng Diyos. Ang ipinapakita ni San Jose sa atin ay isang halimbawa ng pananampalataya na hindi nakabatay sa kaligtasan ng sarili o sa katiyakan ng sitwasyon. Kahit sa gitna ng takot at walang katiyakan, hinayaan niyang ang Diyos ang gumabay sa kanyang mga pasya at sa ganitong paraan, siya ang naging daluyan upang pumasok sa sanlibutan si Emmanuel, ang Diyos
na sumasa atin. Madalas, mas kampante tayong umasa sa ating sarili. Iniisip natin na ang pag-asa sa sariling kakayahan, maingat na pagpaplano at pagkontrol sa mga mangyayari, ang mga tanda ng lakas at galing. Mas mukha pa tayong matapang at mahusay kapag hawak natin ang sitwasyon kaysa kapag inaanyayahan tayong sumampalataya sa hindi tiyak at hindi natin nakikita. Ngunit sa totoo lang, kampante lamang ang tao, kampante lamang tayo, dahil mas pinipili natin ang sigurado at madali. Iniiwasan natin ang panganib, ang kawalang katiyakan, at ang mga pagkakataong nanganganib ang ating kinasanayan. Subalit ang tunay na tapang ay hindi ang pagkapit sa ligtas, kundi ang pagtitiwala kahit walang katiyakan. Kaya kung tutuusin, mas matapang ang umasa sa Diyos, ang magbitaw ng kontrol at ang sumunod kahit hindi malinaw ang landas, ay nangangailangan ng lakas na mas malalim kaysa sa simpleng pag-asa sa sarili. Ipinakita sa atin ni San Jose ang tunay na pag-asa. Nagtiwala sa Diyos kahit tila imposible ang sitwasyon, kahit napalilibutan siya ng takot at kawalang katiyakan. Nakinig siya sa salita ng Diyos at tumalima. Tinanggap si Maria bilang asawa at ang batang si Emmanuel. Sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang mga plano at pangamba, nagbigay sa San Jose ng puwang upang kumilos ang Diyos. Hindi siya umasa sa sariling unawa o sa pagsang-ayon ng iba. Nagtiwala siya sa salita ng Diyos kahit taliwas ito sa lohika at may kaakibat na panganib ng kahihiyan sa mata ng tao. Ang lubusang pag-aalay ng ating buhay sa Diyos at ang ganap na pagsunod sa Kanyang kalooban, ang tunay na nagdudulot ng katapangan. Ngayong nalalapit na ang pagdating ni Jesus, handa ba tayong tanggapin siya at lubos na magpaubaya sa plano ng Diyos sa ating buhay? Sabi nga ng Salmo sa araw na ito, papasukin ng Panginoon, siya ang hari ng kaluwalhatian. May tapang ba tayo upang papasukin ang Panginoon sa ating buhay at isuko sa Kanya ang ganap na kontrol? Kadalasan mas gusto natin na tayo ang bahala. Bahala, isang salitang hinango daw sa salitang bathala. Pero hindi ba siya naman talaga ang bathala? Handa ba tayong isuko ang lahat sa Kanya at sabihin ng may buong pagtitiwala at pagmamahal, Panginoon, bahala ka na. Sa hubileyo ng pag-asa na ito, hilingin natin sa Panginoon ang lakas ng loob na magtiwala sa Kanya at ang biyaya ng ganap, buo at may kumpiyansang pagpapaubaya ng ating sarili sa Kanya. Amen.